Naranasan mo na bang ipagkanulo o itatwa ng isang kaibigan? Mapagpalang araw ng Martes Santo, mga ginigiliw kong kapanalig. Pasalamatan natin ang Diyos ng pag-ibig. Kamusta po kayo sa panahong ito ng krisis na ating nararanasan? Naway, mas lumalim pa ang pagtitiwala ninyo sa Panginoon na ililigtas niya tayo sa COVID-19 sa lalong madaling panahon. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Matutunghayan natin ang pagkabagabag ng kalooban ni Jesus dahil isa sa kanyang mga alagad ang magkakanulo sa kanya na siyang tema ng mabuting balita ngayon. Nabagabag sa kalooban si Jesus at nagpatotoo. Talagang sinasabi ko sa inyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Nagkatinginan ang mga alagad at hindi nila malaman kung sino ang tinutukoy niya. Nakahilig sa dibdib ni Jesus ang isa sa kanyang mga alagad, ang mahal ni Jesus. Kaya tinanguan ito ni Simon Pedro upang usisain si Jesus kung sino ang kanyang tinutukoy. Kaya paghilig niya sa dibdib ni Jesus, sinabi niya sa kanya, Panginoon, sino ba iyon? Sumagot si Jesus, Iyon siyang ipagsasawsaw ko ng kapirasong tinapay at siya kong bibigyan. At pagkasawsaw ng kapirasong tinapay, ibinigay niya yon kay Judas, anak ni Simon Iscariote. Kasama ng kapirasong ito, pumasok sa kanya si Satanas. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, Gawin mo agad ang gagawin mo. Walang nakaunawa sa mga nakahilig sa hapag kung bakit sinabi niya yon sa kanya. Kaya pagkakuha niya ng kapirasong tinapay, agad siyang lumabas. Gabi noon, pagkalabas ni Judas, sinabi ni Jesus, Niluwalhati na ngayon ang anak ng tao at niluwalhati rin sa kanya ang Diyos. Mga munting anak, sandali na lamang ninyo akong kasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit gaya ng sinasabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makaparoroon kung saan ako pupunta. Sinabi ko rin sa inyo ngayon. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, saan ka pupunta? Sumagot sa kanya si Jesus, Hindi ka makasusunod ngayon sa akin sa pupuntahan ko. Susunod ka pagkatapos. Winika sa kanya ni Pedro, Panginoon, bakit hindi kita masusundan ngayon? Maiaalay ko ang aking buhay alang-alang sa iyo. Sumagot si Jesus, Maiaalay mo ang iyong buhay alang-alang sa akin? Talagang sinasabi ko sa iyo, hindi titilaok ang manok hanggang maitatwa mo akong makaitlog. Kapanalig, naranasan mo na bang ipagkanulo o itatwa ng isang kaibigan? Ang sakit nun, ano? Pero higit ang pagdurusa ni Jesus dahil hindi pa nangyayari, alam na niya kung sino ang gagawa nito sa kanya. Kaya marahil sabi sa verse 21, naligalig ang kanyang espiritu. Gayunpaman, hindi siya tumigil magmahal sa kanyang mga kaibigan na magkakanulo at magtatatwa sa kanya. Hanggang sa huling sandali, ipinadama niya sa kanila ang kanyang pagmamahal. Mga kapanalig, ito ang isang malaking hamon sa atin ngayong Martes Santo. Kung paano patuloy na magmahal kahit na nasasaktan. At magpatawad kahit sariwa pa ang sugat. Tunay na mahirap ito. Pero kapag ating nagawa, magsisilbi tayong tanglaw sa karimlan at isang malinaw na patutuo na nananahan nga ang Diyos sa atin. Dahil walang taong makagagawa nito kung hindi sa tulong ng banal na Espiritu. Siya ang ating lakas at kaligtasan. Manalig tayo lagi sa Kanya. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH
at sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit, at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, ngayong mga mahal na araw, ipagkaisa natin ang pinagdadaan ng hirap at pasakit sa dinanas ng Panginoong Hesukristo na nagpakasakit at namatay sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa dakilang pag-ibig sa bawat tao. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all, to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lawrence Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us.